Dear Amihan Stories presents The Triplets from a Marriage for Convenience, written by Jean Chua. Joseph, come on! No man, I'm out. Napakalakas ng tugtog sa loob ng club. Naiiling na tumalilis si Joseph palabas ng establishmento at doon huminga ng malalim. May ilang babae na tinitigan muna ang kanyang namumutok na braso bago pumasok. Tumabi siya at sumandal sa malamig na pader. Why go out, man? The fun is inside. Let's drink! Pagaya ng isang banyaga. Ngumiti si Joseph sabay sabing, I'm the driver of the team tonight. Sorry. Oh, that's why. Matapos ang palitan ng salita ay mabilis ding pumasok ang lalaki sa loob. Nagpatuloy si Joseph sa pagpapakalma ng sarili. Ilang taon na siya bilang bumbero sa Canada, pero hanggang ngayon ay hindi niya pa rin kayang tiisin ang ugali ng kasamahan niya sa trabaho na si Kendrick. Si Joseph, nakuha ang trabaho dahil sa dedikasyon at pawis. Kwalipikado siya at may magandang record. Pero itong si Kendrick, palibhasa may koneksyon. Otomatikong pasado kahit pa may ilang record ito ng petty crimes. Laging isyu sa lalaking yun ang pagiging Pinoy at exotic kuno niya. Mahirap para sa kanya na hindi yun dibdibin. Proud siya sa kanyang kulay at lahi. Ayaw niyang maging kakaiba dahil lang gusto nitong makipagpataasan ng ihi. Lubha namang mas magaling ako sa trabaho kaysa sa kanya. Naisip ni Joseph. Girl, I know you want me. Come here. I don't like you. Let go, sabi eh. Sigaw ng isang babae. Nagpanting ang tenga ni Joseph dahil sa narinig. Agad siyang rumisponde sa ingay at pinuntahan ng gulo. Hey, what's going on here? Motoridad niyang sigaw, dahilan para mapaatras ang lalaki na balak pasan ng kaladkari ng isang babae papasok ng kotse. Nothing, old man. Nagmamadaling binitawan ng estranghero ang dalaga, saka pumasok sa sasakyan nito at umalis. Hindi na umalma ang babae dahilan para huwag nang habulin ni Joseph ang lalaking kumaripas na. Nilapitan niya ang Pinay. Thank you for helping me. Anito, hindi pa man siya nakakabati. If you didn't help me, maybe I will die. Bahagya siyang napangiti dahil sa kabadong pag-English nito. Halos mautal pa sa pagsasalita. Mukhang natakot talaga ito sa nangyari. I still remember his plate number. Do you want you to report it? Seryosong tanong niya, kasabay ang pagkrus ng braso. Namilog ang mga mata ng babae. Mukhang napansin sa wakas nito na kumpara sa lalaki kanina, siya ngayon ay mas nakakabahala. Matangkad siya at malaki rin ang dihamak ang katawan. No, not reporting. I'm okay now. I should go. Pinakatitigan niya ang maliit na mukha ng babae at tila problemado nitong ekspresyon. Magsasalita na sana siya ng Tagalog dito para kumalma ito. Kaso tumunog ang kanyang telepono. Umugong ng malakas ang kanta ni April Boy Regino na di ko kayang tanggapin. Napangiti si Joseph nung makitang huminto ang babae sa paglalakad at dahan-dahan siyang nilingon. Pinatay niya ang tawag ni Kendrick at piniling asarin ang babae. Kababayan, kamusta? Halos magduktong ang kilay nito bilang reaksyon. Hindi agad nakapagsalita ang babae kaya si Joseph na mismo ang lumapit dito at nag-offer ng palad. Joseph Martin nga pala. Bumusangot ito bago tinanggap ang kaniyang kamay. Makapal ang kalyo nito. Pansin ni Joseph, dahilan para lumapad ang kanyang ngiti. Ako si Roslyn. Taga-saan ka sa Pilipinas? Sa Norte. Yun nga lang, halos 10 years na rin mula nang makauwi ako ron. Ikaw ba, ma'am? Tanong niya, kasabay ang pagsenyas dito na maglakad sila saglit sa daan. Pumayag ang babae at nauna sa paglalakad. Kaya naman pala. Sa unang tingin, hindi ko akalaing Pinoy ka. Natabunan ang mga mata ng babae dahil sa bangs nito. Namulsa si Joseph bago pa man kusang magdesisyon ang kanyang kamay na hawiin ang buhok ng babae, patungo sa tainga nito. Sinuri niya ang nararamdaman at napagtanto niya na tipo niya ang babae. Interesado siya. Maliit ito, medyo chubby. Bilugan ang muka at nagniningning ang mga mata. Foreigner ang tatay ko. Si mama naman nakapagtrabaho rito nung bata pa ako. Doon ako lumaki pero nung magbinata na ako, pinalipat na ako ni mama rito. I'm a permanent resident here. Ikaw ba? Huminto ang babae at pinisil-pisil ang sariling palad. Pumunta ako rito para magtrabaho. Ilang taon lang naman
Ang laman ng kontrata ko at ilang buwan na lang. Mag-expire ng visa ko rito. Naumid si Joseph. Pinasadahan niya ang babae ng isang mapanuring tingin. Walang singsing sa kamay nito at nasa club ng ganitong oras. Mukhang hindi ito sanay sa nightlife at ang expression para bang napipilitan lang. Namuo ang isang idea sa isip ni Joseph. Hindi kaya nandito siya para makapag-date sa isang Canadian? Ayaw mo bang bumalik ng Pinas? Tanong niya rito. Umihip ang malamig na hangin. Nakita niyang umurong ang leeg ng babae dahil sa ginaw. Mabilis na tinanggal ni Joseph ang balabal na suot at ipinulupot yon sa leeg nito. Malamig dito, lalo na kapag ganitong oras. Ngayon lang ako naabutan ng ganito katagal sa labas eh. Ngumiti ang babae. Salamat sa pagtulong mo sa akin kanina. Tumango si Joseph at naghintay na sagutin ng babae ang kaniyang tanong kanina. Tungkol sa pagbalik ng Pinas? Umiling ito. Ayoko pang bumalik. Mas nangangailangan ng pamilya ko ngayon ng pera eh. Lalo pat may kambal akong kapatid na nasa kolehiyo na. Tourism ang kurso nila kaya mabigat sa bulsa. So that's why. Aniya sa isip. Huminto si Joseph sa paglalakad. Anong plano mo? Kaya ka ba nasa club para iinom na lang yung problema mo? Usisa niya. Tumahimik ang babae. Nakita niyang nakakagat labi na ito at halos magduktong ang kilay. Tila ba nahihiya itong magsalita? Hindi. May kilala ka bang single na Canadian dito? Kedaran lang din sana natin tapos dapat mabait. Umangat ang dalawang kilay ni Joseph. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Ako lang ang nandito. Dahan-dahang bigkas niya. Tumawa ng konti si Roslyn. Seryoso nga. Nakakahiyaman pero wala akong ibang maisip na paraan eh. Hindi pa ako nakakapaghanap ng malilipatang trabaho. Walang nangangailangan ng helper sa malapit. Siguro kailangan ko maghanap ng employer para sa ibang lugar o mag-advertise. Pero syempre, kailangan mapahaba pang stay ko rito pansamantala. Paano kung makabingwit ka ng lalaking may masamang ugali? Delikado ka pa dyan, Roslyn. Babala niya rito. Sasagot pa sana ang dalaga nang biglang may umakbay sa kanya mula sa likod. Man, I finally found you. Hey! Bulala si Kendrick. Halos mag-isa ang mga kilay niya sa pagsasalubong. Nakita ni Roslyn ang kanyang reaksyon, kaya agad siyang ngumiti para pagtakpan ang inis na nadarama. Hey, Kendrick! Roslyn, ito'y katrabaho ko. Pagpapakilala niya sa dalawa. Ken, she is a friend of mine. Friend of yours? Halos lumuwa ang mga mata ng lalaki. That means she's a Filipino too. Oh man, Filipinos are wild beauty. They know how to take care of their partner. Are you single, ma'am? Humalakhak si Roslyn. Napangiwi si Joseph noong mapansin ang hilaw nitong pagtawa. Sasabihan niya na sana ito na huwag pansinin si Kendrick nung mabilis na lumipat ang braso ng banyaga mula sa kanyang balikat, papunta kay Roslyn. I see no ring. So, you're single? Nabura ang natitirang saya sa dibdib ni Joseph at napalitan yon ng panibagong inis. Let go, Kendrick. She's not your friend. She's my friend. Control yourself. Agad na binitawan ni Kendrick ang babae pero pinagsabihan siya nito. Stop talking to me like I'm a dog. Binalingan nito si Roslyn. Can I have your number? Ay, akmang tatanggi ang babae nung matigilan nito saglit para bang may naalala. Okay, I will give you my number but I have to go now. Yes! Malaking ngisi ang bumalot sa mukha ni Kendrick. I'll send you home. I will go and get Joseph's car. Iniwas naman ni Joseph ang tingin sa dalawa matapos itapon sa lalaki ang susi ng kanyang sasakyan. Bumalik lang siya sa ulirat nung makaramdam ng pagtapik sa kanyang braso. Joseph, anas ni Roslyn, pahingi ako ng number mo. Para saan? Hindi niya napigilan ng bibig at nasabing, may number ka na naman nung isa. Walang malay na tumawa lamang si Roslyn. Iba yun, kapag may emergency, tatawagan kita. Kaibigan mo hindi ba? Kapag sumobra siya, isusumbong ko kagad sa'yo, tapos ikaw nang bahala sa kanya. Nagmistulan pa akong tatay niya. Ungot ni Joseph sa sarili. Ibinigay niya ang numero sa babae at pinayuhan ito. Huwag kang makikipag-date sa mukong na yon nang ikaw lang mag-isa. Magdala ka ng kasama. Kaklaruhin ko lang. Hindi ko kaibigan yon, katrabaho lang. Sumang-ayon si Roslyn. Oo na,
Mukhang hindi mo siya gusto Kapag may ginawang masama yun, magkakaroon ka ng chance para suntukin siya, para makabawi ka. Bahagyang napangiti si Joseph. Hindi ko kailangan yan. Basta alalahanin mo lagi yung sinabi ko. Napapikit ang babae nang masilaw ito sa headlights ng sasakyan. Agad pumesto si Joseph sa harap nito para harangin ang sinag ng ilaw. Saka hinintay na huminto ang sasakyan sa kanilang tabi. I'm going home too. Paalam niya nung bumaba ang lalaki. So, I'm taking her home. What? Dude, come on! Daing nito. Nagkibit balikat siya. Next time, bring your own car. Hinigit ng lalaki ang kanyang braso. I'll go too. Lumapit ito ng konti at sinabi, I'm interested with your friend. Don't mess things up for me. Inilag niya ang braso. Go to the back seat. Aniya rito sa kabinalingan ng babae. Roslyn, pumesto ka na sa harap. Bro! Reklamo ni Kendrick. I'm not a child. I should be the one driving. My car, may rules. Nung makaupo siya sa driver's seat, ay napansin niya ang titig ni Roslyn sa kanya. Ikinalma niya ang balikat at sumandal. Ano yun? Tanong niya rito bago ni-start ang sasakyan. Hindi itinuloy ni Roslyn ang sasabihin at bagkus, nagkabit ng seatbelt. Wala. May naisip lang ako. Isaset ko ang address sa GPS mo Minaniobra ni Joseph ang sasakyan paalis doon, matapos ilagay ng babae ang lokasyon ng bahay nito. Tungkol ba sa akin yung iniisip mo? Sana puro magagandang bagay yan Aniya habang nagmamaneho. Mas mabait ako kaysa sa isa dyan. Sumingit si Kendrick mula sa backseat. I really feel like a child back here. Hey, Rose, how old are you? I'm 27. You? 25, girl. Damn. You're older than me. You're like a sugar mama. Huminga ng malalim si Joseph. 27 is not old. It's perfect for marriage. Nag-iwas ang tingin si Roslyn. Ikaw, Joseph, ilang taon ka na ba? 33. Magta-34 na sa susunod na buwan. Pabiro niyang inusisa ang dalaga. Ano, matanda rin ba para sa'yo? Hindi no, perfect age rin. Bumagal ang pagsasalita ni Roslyn. For marriage? Saktong-sakto. Naglalaro ang isang mapanuyong ngiti sa labi niya. Pang sugar daddy ba? Bagay ba sa akin ang maging sugar daddy? Sa palagay mo? Namilog ang mga mata ni Roslyn. Ha? Sumaglit ang tingin nito sa kanyang muka bago nagmamadaling nag-iwas ang mata. Aba, mali ko sa'yo. Hindi ako mahilig sa ganun. Kung naghahanap ka na mapapangasawa rito, sa loob lang ng madaling panahon, para mo na rin sinabi na gusto mo rin ng sugar daddy, okay? Sponsorship kasi yon. Tingnan mo yung timawa sa likod. Ano ngayon? Bumuntong hininga siya. Tingin mo, maalagaan ka niyan? Mukhang yan pa ang aalagaan mo. Eh di, tulungan mo ako maghanap ng ibang lalaki. Basta yung mabait at gentleman. Yun lang ang mahalaga sa akin. I heard you guys talking about gentlemen and sugar daddies. Ngumiti si Kendrick. I am a gentleman and I can be your sugar daddy. Hindi nila ito pinansin. Tumango si Joseph. Fine, tutulungan kita. Salamat, Joseph. Malambing na sabi ni Roslyn, dahilan para humigpit ang hawak niya sa manibela. You're welcome, dear. Kinabukasan, nagising si Roslyn dahil sa pagyugyog ni Leticia sa kanyang balikat. Te, humahabol ako ng ilang oras na tulog. Pagbigyan mo na ako, sige na Pakiusap niya rito. Aba, at talaga nakuha mo pang tumawad sa akin, ha? Lumundag ang babae sa tabi niya, dahilan upang umuga ang kama. Ano ba ang ganap kagabi at pagod na pagod ka, Ber? Isinuko mo ba ang bataan sa kung sinong kanidyan dyan sa labas? Question nito. Agad nagising ang diwa ni Roslyn. Hoy, nungka! At talagang kinambitan pa ako ng nungka. Imposible ba talaga, ha? Oo naman. Ano ako, baliw? Bumangon siya at nag-ayos siya ng higaan. Kung isusuko ko man ang sarili ko, dapat dun sa taong kahit papano kilala ko naman. Paano kung may girlfriend, kinakasama, o mas malala, may asawa na pala? Paano kung may sakit tapos napasahan pa ako? Nagkibit balikat si Leticia. Malay ko, ang alam ko lang pareho tayong gipit sa ngayon. Ewan ko ba? Ang daming gusto makipag one night stand sa beauty ko. Pero oras na banggitin ko ang pagiging in a serious relationship, umuurong ang balls nilang lahat. Umiling si Roslyn para mabura ang larawan na nabuo sa kanyang isipan dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Tumawa ito. Oh, matang asim na mukha mo.
Nag-iisip ka ng balls na yumuyugyug patras, no? Nag-init ang mukha niya. Ang malala pa, naaalala niya ang mukha ni Joseph, ang lalaking tumulong sa kanya kagabi. Wala. Ikaw talaga kung ano nung pinapasok mo sa utak ko eh. Ano ngayon? Pumalatak ang kanyang kaibigan. Kung sino pa tong birhen, ang bilis mag-imagine. Mga takot naman sa sex. Hindi ako takot ano. Nag-aalangan na sabi niya. Naghihintay lang ako ng oportunidad. Kung sa bagay, keep it up girl. Huminga ng malalim si Leticia. Napakain ko na at nabihisan si Mrs. Clemont. Ikaw na bahala sa paglalaban ng damit niya ha? Oo, sige. Kahapon, dagdag ng babae. Nakalimutan kong ikabit yung diaper niya, kaya nakaihi at dumi siya sa kumot. Ikaw na bahala ron. Buong gabi ka rin namang wala kahapon. Hindi makausal ng reklamo si Roslyn. Tumango na lamang siya at nagayos. Napapansin niya kapag lumalabas siya at sa pagbalik, lagi sa kanya napupunta ang mabibigat na gawain. Laging may nakakalimutan si Leticia kapag siya ay wala at sa kanya bumabagsak ang lahat ng problema. Kaya minsan ayaw niya ng magliwaliw kahit day off niya. Magtatatlong taon na rin sila rito sa Canada pero iilang lugar pa lang ang napuntahan niya. Kapag siya naman ang naiiwan habang nasa labas si Leticia, wala na itong ginagawa sa pagbalik kundi ang magpahinga. Batid niya na si Leticia ay problemado dahil marami itong kamag-anak na sinusuportahan. Kaya hindi na siya nagrereklamo at iniintindi na lang ito. Kapag natapos na ang kontrata nila kay Mrs. Clemont, ay kukunin na ito ng anak na nasa London. Hindi na kakailanganin ng serbisyo nila. Re-replyan ko ba tong si Kendrick? Tanong niya sa kawalan habang hawak-hawak ang telepono. Kapag nakipag-meet up ako sa kanya, natural kasama niya si Joseph. Pagpaplano niya sa isip. Ligtas ako, basta naroon siya. Nagpasya siyang imbitahan si Kendrick pagkatapos ay hinintay ang reply nito. Oras na umuo ito, ay sasabihan niya agad si Joseph na maghanda. Kinagabihan, nagbibihis si Roslyn nang biglang pumasok si Leticia. Ay, ang ganda-ganda naman talaga! Mayumi siyang tumango. Salamat. Hindi mo ba ako isasama? Isama mo na ako, total nasa kabila naman si Mrs. Clemont ngayon. May ilang gabi na kinukupkop ng kapatid nito si Mrs. Clemont upang makasama at maalagaan saglit, lalo na noong lumubha ang sakit ng matanda. Naging alerto agad ang kapatid nito sa malapit at nakikibalita sa kalagayan ni Mrs. Clemont. Nung mabalitaan nito na balak kunin ng anak ang matanda at ibiyahe patungong London, ay sinusulit na nito ang bawat araw at kinakausap ang ate. Wala ka bang date ngayon? Kinuha ni Roslyn ang balabal ni Joseph. Bagong laba yun at mainit-init pa galing sa dryer. Ako, may date ako. Bumunghalit ng tawa ang babae. Talaga? Baka mamaya niyan, matandang huklubang niyang kadate mo ha? Sumimangot siya. Bata pa, 25 years old. Pabirong umirap si Leticia. May kaibigan ba siya na pwede kong kausapin? Sige na, ang boring-boring ngayon eh. Naisip ni Roslyn, paano kung mag-date din sina Joseph at Leticia? Nakaramdam siya ng konting pagkailang, pero tumango rin siya kalaunan. Sige, magbihis ka na. Nang makarating sila sa kainang sinabi ni Kendrick, ay nakita niya si Joseph na nakasuot ng sweater at sumisimsim ng kape. Uy, gabi na ah, nagkakape ka pa? Paunang bati niya rito bago binalingan si Kendrick. Good evening. Nasanay na ang katawan ko. Itinuro nito si Leticia. Kaibigan mo? Oo, kaibigan ako ni Roslyn. Sumilay ang isang matamis na ngiti sa mukha ng babae. Pagdating naman sa'yo, pwede tayong magkaibigan. Lumabnaw ang dati ay masiglang mata ni Joseph. Formal itong tumango. Umorder kayo ng kahit ano. It's on us. Pasimpleng bumulong si Leticia sa kanyang tabi. Ngumiti lang ako. Handa na siyang manlibre ng kahit ano. Tandaan mo yan. Ganyang katindi ang alindog ko. Napangiwi siya. Hindi niya kaya tingnan ang kaibigan dahil baka budburan niya ito ng asin para maitaboy lang ang masamang espiritu nito sa katawan. This steakhouse is great. Rose, let me order for you, okay? Alok ni Kendrick. Umuon na lang siya sa kabinalingan si Joseph. Isasauli ko nga pala itong balabal mo. Nilabhan ko na to. Kumura pang lalaki at sinabi. Hindi mo na sana nilabhan. Umiling siya. Hindi pwede. Alam mo bang pinagpawisan ako kagabi? Tapos suot-suot ko yan. Mas lalong hindi mo na sana dapat nilabhan. Tugon nito.
Saglit na kumunot ang noo ni Roslyn. Hindi siya nakapagtanong dahil sa kakaibang kinang sa mga mata ng lalaki. Pakiramdam tuloy niya, ay oras na magtanong siya ay may sasabihin itong hindi maganda pabalik. Sumagi ang siko ni Leticia sa kanyang tagiliran. Tumingin siya rito. Pwede bang mag-focus ka na lang dyan kay Kendrick? Hayaan mo na kami ni Joseph ang magkaigihan. Sige na. Bulong na naman ito. Pinigilan niya ang pagtirik ng mga mata. Nagbingi-bingihan siya sa babae at hindi ito pinansin. There will be a celebration on the station in the near future. Everybody's bringing good food. You'll be my honored date. Is that okay with you, Rose? Pagaya ni Kendrick. Me? Agad na sumapaw si Leticia. Perfect pair! I can be Joseph's date. Kumunot ang noo ni Joseph. Nagpaliwanag si Leticia. Kaibigan ako ni Roslyn. Kailangan ko siyang samahan lalo pat sigurado kaming baka iilan lang o wala talagang Pinoy ron sa party niyo. Mas maganda na may kasama siya, di ba? Gumaan ang loob ni Roslyn. Tumango siya kay Joseph dahilan para kumalma rin ito. Alright, saad ng lalaki. Mahirap ang makasungkit ng mabait na afam, di ba? Dahil kailangan ng friend ko ng permanenteng stay rito sa Canada. Handa ko siyang tulungan. Buti na lang at naiintindihan mo, Joseph. Sabi nga ng iba, don't judge the book by its cover. Sabi pa ni Leticia na parang hindi maganda ang implikasyon sa kanya. Naging manipis ang labi ni Joseph. Halos mag-isang linya yon habang tinitingnan ang baso na nasa harap. Ikaw, nakapili ka na ba kung sino dyan sa contacts mo ang gusto mong pakasalan? Para permanente ka na rin dito sa Canada? Tanong nito kay Leticia. Karamihan ba sa kanila medyo bata pa o lahat sila ay uugod-ugod na? Hala! Masyadong malakas ang naging tawa ni Leticia. Alam ni Roslyn na nasaktan nito sa narinig. Palabiro ka pala. Hindi ko gawain yan, no? Nag-angat ng kilay si Joseph at ngumiti. Wala sa itsura mo. Don't judge the book by its cover nga talaga. Nagtagis ang bagang ni Leticia. Umayos ito sa pagupo hanggang sa maya-maya pa ay tumayo na. Excuse me, I have to use the washroom. Me too. Ikinabigla ni Roslyn ang pagsunod ni Kendrick pero agad din siyang kumalma. Marahil ay nailing na ang lalaki dahil hindi makarelate sa kanila. Si Kendrick lang naman sa kanila ang hindi makaintindi ng Filipino. Pinaglaruan ni Joseph ang bulaklak sa gitna ng mesa. Kung makikipagpustahan ako sa iyo ngayon at tumama ako, dapat papakinggan mong sasabihin ko mamaya. Sabi nito. Kumurap si Roslyn. Ano yon? Pumunta ka sa banyo at may makikita kang hayop doon. Napahawak siya sa dibdib. Anong hayop? Ahas ba yan? Paano mo nalaman? Bumungis-ngis si Joseph. Tumayo ito at inabot ang kanyang kamay. Tara! Nagmamadaling lumakad ang lalaki, tangay siya sa kabilang banda ng kainan. Saglit na sinilip ni Joseph ang banyo para sa mga lalaki, saka pumanhik sa palikuran ng mga babae. Hawak ang kamay niya ay sinipa nito ang tanging cubicle na nakasara. Damn it! Pag-aray ni Kendrick mula sa loob. Who the hell did that? Natutok ni Roslyn ang bibig nung makita ang itsura ni Leticia at ni Kendrick. Nakaangat ang skirt ng kanyang kaibigan habang ang lalaki ay may lipstick mark sa nakabukas nitong polo shirt. Nakaramdam na matinding pandidiri si Roslyn. Ngayon pa lang kayo nagkakilala ah! Sigaw niya. Leticia, ano to? Hindi sumagot ang babae at nagmadaling inayos ang sarili. Nung lumabas ito ay mabilis na humarang si Joseph sa pagitan ni Leticia at Roslyn. Alis! Utos ng lalaki sa kaibigan niya. Umismid lamang ang babae bago tumakbo. Si Kendrick naman ay namutla. Man, what the actual hell are you doing? You're ruining my day. You said you're interested with Roslyn. Malamig na tura ni Joseph. What's that? Bumaling ang banyaga sa kanya. I am, baby girl. It's just that your friend winked at me. I was about to tell her to knock it off, to stop it. That's why I followed her. But then she kissed me. I push her, I promise. Humalakhak si Joseph. The lipstick mark is on his neck. Kung itinulak niya talaga yung babaeng yun, di abot hanggang dibdib niya yung marka. Sabi pa nito sa kanya. Nawala ng gana si Roslyn kay Kendrick. Sa totoo lang din, nabunutan siya ng tinik sa leeg. Nung una pa man ay ayaw niya na talaga sa lalaki nito. Ngayon, formal na itong titigil sa pagporma sa kanya. Get lost, sabi niya kay Kendrick. I don't want you to close to me again. I hope you heard that right, sabi naman ni Joseph kay Kendrick.
You bastard, Joseph! You're going to pay! Sigaw ng lalaki dahil hindi ito makapalag ng suntukan kay Joseph. You're not that pretty, Roslyn. You can't even understand English very well. Akmang babalik si Joseph upang bangasan ng lalaki nang biglang hilahin niya ito paharap at patakbo silang umalis ng restaurant matapos kunin ang mga gamit nilang naiwan sa mesa. Bakit mo ginawa yun? Natatawang sabi ni Joseph. Bibigyan ko lang ng isa sa sikmura. Hindi naman magpapasayon. Paano mo nalaman na silang dalawa? Hinawakan ng lalaki ang kanyang balikat. Huminga ka ng malalim. Saglit lang tayong tumakbo. Kapos na kapos ka na agad sa paghinga. Tumango si Roslyn. Nagkwento sa wakas si Joseph. Napasilip ako sa baba at nakita ko ang paa ng kaibigan mo. Kinakalabit ang pagkalalaki ni Kendrick. Isa lang ang ibig sabihin nun dito, okay? Nag-iimbita na makipagtalik, ganon. Napakunot ang noon niya. Sinundot ka rin ba niya? Oo, pagkaupo niyo. Naramdaman ko ang heels niya sa binti ko, kaya tinabig ko agad palihis. Ang ikinagulat ko lang, yung gawin niya yun kay Kendrick. Hindi ba't magkaibigan kayo? Malungkot siyang nagkibit balikat. Akala ko rin. Tahimik silang naglakad hanggang sa umabot sila sa sasakyan ni Joseph. Alam mo, hindi lang naman si Kendrick ang pwede mong lapitan. Bigla ay sabi ng lalaki. Napakurap siya. Anong gusto mong sabihin? Nandito ako. Ngumiti ng payak si Joseph. Ba't di mo subukang yayain ako ng ganyan? Bumilog ang bibig ni Roslyn. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya ma-process sa utak niya. I'm single, walang kinakasama at hindi pa married. Dagdag pa ng lalaki. Nahihirapang kumurap si Roslyn. Hindi niya maipikit ang mata sa takot na baka namalikmata lang siya at panaginip lang ang lahat. Seryoso ba yan? Oo naman. Kaysa mapunta ka sa taong hindi mapagkakatiwalaan at maloko ng kung sino-sino dyan. Nandito ako. At least, kilala mo ako. Nabanat ang labi ni Roslyn. Napakalawak ng kanyang ngiti. Salamat ng sobra-sobra, Joseph. Saka ka na magpasalamat kapag gumana ang plano mo, okay? Tumikhim ang lalaki. Alam mo na siguro ang dapat gawin. Oo, kailangan magsama tayo sa isang bahay, di ba? Napawi ang ngiti ni Roslyn. Napalitan yun na matinding pamumula. Ayos lang ba yun? Kukunin natin ang lahat ng gamit mo bukas. Bukas agad? Bulalas niya na ikinatawa lamang ni Joseph. Katrabaho mo si Leticia, di ba? Gusto mo bang makasama pa yon? Kinilabutan si Roslyn. Sige, basta ba hindi ako makakaabala sa'yo? Hindi ka abala, no? Ako nagpresenta. Lumipat tayo ng makakainan. Nasira na nung dalawang hangin doon. Gutom ka na ba? Tumango siya. Ililibre kita, Joseph. Okay. Bukas ng gabi, kapag wala pa akong duty, labas tayo at ako naman lilibre. Uy, ang bait mo naman. Malambing na puri niya sa lalaki. Sa kabilang banda nang marinig ang sinabi ng babae na siya raw ay mabait, ay halos lumipad si Joseph sa gaan ng kanyang pakiramdam. Kung alam lamang ng babaeng to ang nagagawa niya sa akin, baka kahit siya ay may lang. Aniya sa sarili. Akala niya ay hindi siya magkakainteres sa babaeng nililigawan ng kanyang kakilala. Pero heto siya at naghahanap ng paraan para masira si Kendrick kay Roslyn. Hindi naman siya nahirapan dahil natural na babaero at manyakis ang lalaking yun. Matapos kumain sa labas at ihatid si Roslyn pa uwi, ay agad namang inayos ni Joseph ang mga kagamitan sa bahay at itinapon ang mga basura. Gabing-gabi ay magja-general cleaning siya. Mabuti na lang din at konti lang ang dumi dahil hindi rin siya makalat na tao. Matapos ang lahat ay naglinis siya ng katawan saka natulog. Kinabukasan, nag-day off sa trabaho si Joseph at balak niyang tulungan si Roslyn sa paglilipat ng mga gamit. Ito na ba lahat ng gamit mo? Tanong niya nung maikarga ang ilang bag at isang maleta sa kanyang kotse. Baka may naiwan ka sa loob. Nakikita niya ang mga mata ni Leticia na nakasilip sa bintana at minamanmanan sila. Hindi yun ininda ni Joseph at nag-focus na lang siya kay Roslyn. Ito na ang lahat. Hindi ako nakapamili masyado ng mga gamit dahil busy ako. Isa pa, dagdag kilo lang ang mga yan sa eroplano. Sumang-ayon si Joseph pero sinabing, kapag nakatira ka na sa bahay, kailangan may mga bagong gamit ka rin. Pang-blessing daw yun basta kalilipat lang. Huwag ka mag-alala, ako ang bibili. Mamimili ka lang. Suminghap si Roslyn.
Hindi naman yata pwede yun. Isa pa, di ba sa mga bagong bahay lang naman may pamahiin na ganyan? Bagong bahay ba dapat karamihan ay bagong damit? Ngumiti siya. Nagkamali lang yata ako ng dinig mula sa mama ko. Reregaluhan niya na lang ang babae ng bagong gamit. Sana lang ay tagapin nito yon at hindi mailang. Roslyn! Lumabas mula sa bahay si Leticia at huminto sa kanilang harapan. Balak akong seryosohin ni Kendrick. Ipapakilala niya ako sa mga magulang niya. Umiling si Joseph at tumalikod. Si Roslyn ang naiwan upang harapin ito. Tapos, ano ngayon kung kayo na? Tumawa si Leticia. Hindi mo ako dapat kaawaan o pag-isipan ng masama. Sa huli, gumana ang naisip ko at hindi ako lugi. Ngumiti ito. Maging magkaibigan pa rin tayo, sige na. Para naman kapag ikakasal na kami ni Kendrick, may imbitahan kita para sa selebrasyon. Yun ay kung nasa Canada ka pa sa mga panahong yun. Maghihintay ka pa kay Kendrick? Tanong ni Roslyn dito. Si Joseph kasi, pumayag naman agad na may kasal kami. Oras na lang binibilang namin. Kung gusto mo yung lalaking yun, hindi na ako mangingialam. Di ko rin naman talaga siya gusto eh. Nalukot ang mukha ni Leticia. Huminto si Joseph sa tabi ni Roslyn at namulsa. Tapos na siya sa pagkakarga ng mga gamit ni Roslyn. Mukhang naloko ka na rin ang kapwa mo manloloko. Alam mo bang matagal nang patay ang mga magulang ni Kendrick? Masyado ka nagpapadala sa ulap. Nakalimutan mo na ang mga naging kasama mo noon sa lupa. Aniya sa babaeng malakas ang saltik. Umirap si Leticia at nagdadabog na umalis. Pagdating sa kanya, hindi makaimik ang babae. Yun ay dahil sinubukan siya nitong akitin pero hindi nagwagi. Ang higit na ayaw ni Joseph ay ang mga taong mga agaw at magnanakaw. Tara na, masyadong balat sibuyas yung kaibigan mo. Ang lakas ng loob magsimula ng gulo. Hindi naman kayang makipagsabayan ng harapan. Usal niya bago pinagbuksan ng pinto si Roslyn. Ewan ko ron. Baliwalang sabi ni Roslyn. Duman muna tayo sa pamilihan, ipagluluto kita ng adobo. Dagdag pa nito. Dumaan ang ilang araw na bisibisihan pareho sina Joseph at Roslyn. Tuwing umaga pumupunta pa rin siya sa bahay ni Mrs. Clement upang alagaan ito at tuwing gabi naman ay umuwi siya sa bahay ni Joseph. Ang lalaki naman kapag natawag sa duty ay halos buong araw rin na hindi umuwi. Kinalaunan ay nasanay na rin si Roslyn at hinihintay na lang ang text nito kung sakali. Sabay rin nilang inaasikaso ang kanilang spouse sponsorship application bago ma-expire ang visa niya. Kapag naipasa yon bago ma-expire, ay maaari na siyang magstay ron kapag pumasa sila sa pagiging employed status. Eligible naman si Roslyn dahil nakapagstay na siya ng mahigit 3 taon doon dahil sa trabaho. Isa rin kasing requirement yon para mabigyan siya ng permanent residence sa Canada. Yun nga lang at kailangan nilang patunayan ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng mga papeles, mga larawan, pati na rin mga witness. Ngayong Biyernes, may party sa estasyon. Ipapakilala kita sa mga katrabaho ko. Sa ganon, pag may nag-background check sa akin para sa aplikasyon natin, may susuporta sa ating dalawa. Pahayag ni Joseph bago pagod na umupo sa sofa. Agad na pumesto si Roslyn sa likod nito para imasahe ang likod ng lalaki. Salamat Joseph ha. Hindi ka nangiming tulungan ako. Ginusto ko rin naman to. Pinatigil ng lalaki ang kanyang kamay at iginaya siya nito paharap. Kaliligo lamang ng lalaki kung kaya malamig ang mga kamay nito. Hindi ba't nakakapagod kung pepikein natin ang 2 taon na magkukunwari tayong masayang mag-asawa, Roslyn? Anang lalaki. Napaisip siya saglit. Kung siya ang tatanungin, hindi siya napipilitan. Kahit papano napalapit na siya kay Joseph nitong mga nakaraang linggo. Prangka ito pero napaka-gentleman din. Hindi siya nito sinisi sa mga palpak niyang iniluluto o di kaya ay binibilangan dahil mas maliit ang sweldo niya kaysa rito. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Joseph. Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Wala kang makukuha sa akin. Tapos heto ka't sinusuportahan ako. Pinagagastusan mo ako para sa wala. Dahan-dahang ngumiti si Joseph. Anong wala? Sa pag-uwi ko, malinis ang bahay. Malinis ang lahat. Kapag uwi ako, kakain ako na may kasabay. May kausap. Hindi ako nag-iisa. Sa bagay, hinila ni Roslyn ang kamay pabalik upang sana ay mag-half-bath na rin bago matulog. Hindi bumitiw si Joseph. Teka lang, nag-usap pa tayo. Ano yon? Kabado niyang tanong. Kay bilis nating ikinasal. Nagpirmahan lang tapos na agad.
Nagkibit balikat si Roslyn. Gusto mo ba yung engrande? Ikaw ba, kako, wala ka bang dream wedding? Wala eh. Napakamot ng batok si Roslyn. Wala naman dapat sa isip ko ang pagpapakasal eh. Ayos na siguro sa akin ang gaya ng sa atin. Ayoko rin naman gumastos para sa isang araw lang. Alright, sige. Binitawan siya sa wakas ni Joseph. Good night, Roslyn. Good night. Pagsapit ng Biyernes, hindi inasahan ni Roslyn na dadalhan siya ni Joseph na isang mamahaling alahas. Ikinabit yun ng lalaki sa kanyang leeg. Ginulat siya nito ng isang halik sa pisngi bago umalis sa kanyang tabi. Halika na, malilate na tayo. Aya nito. Kumabog ang puso ni Roslyn dahil sa kakaibang saya. Kilig kung tawagin. Sanay siya na siya ang nagbibigay, kaya ngayon siya ang nakatanggap ng regalo, ay hindi niya alam kung paano ipapakita ang saya na nararamdaman. Joseph, tumabingi ba? Inayos ni Roslyn ang buhok at itinuro ang kanyang leeg. Bagay ba sa akin? Lumapit si Joseph, saka sinuri ang kanyang leeg. Bagay na bagay. Bumili ka ba ng bagong pabango? Hindi, pero naglagay ako ng Fabcon. Nagustuhan mo ba? Inilahad ni Roslyn ang leeg. Dumampi ang ilong ni Joseph doon. Pinigilan niyang umatras dahil sa pagkakiliti. Hindi Fabcon yung naaamoy kong mabango eh. Ha? Saglit na dumilim ang mukha ni Roslyn dahil sa anino ni Joseph nung halikan siya nito sa noo. Ikaw yung naamoy ko. Anito at naglalaro ang isang ngiti sa labi. Mabilis na umangat ang kamay ni Roslyn upang pigilan ang lalaki sa paglayo. Ipinulupot niya ang braso sa balikat nito at niyakap ito ng mahigpit. Hindi ko alam kung anong gusto mo at kung anong balak mong gawin, pero hindi kita pipigilan. Sambit niya sa lalaki. Gusto mo ba ako? Sandaling natigilan si Joseph bago ibinaon ang mukha sa kanyang leeg. Ang totoo niyan, hindi ko alam kung paano kita lalapitan. Saad nito. Tuwing nagpaparamdam ako, lagi mong inililihis ang usapan. Para bang hindi man lang pumasok sa isip mo kahit kailan na pwede nating seryosohin to. Bumilis ang paghinga ni Roslyn. Napakurap siya ng maraming beses. Hindi lang ako makapaniwala, Joseph. Hindi pa tayo matagal na magkakilala. Paano kung naaawa ka lang sa akin? Isa pa, hindi ko alam kung paano harapin ang ganitong damdamin dahil hindi pa naman ako nagmahal noon. Hindi nakapagpigil ang lalaki at siniil siya ng isang mapusok na halik. Naiintindihan ko, hindi kita pipilitin. Bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan ang sarili ko, okay? Napangiti si Roslyn. Oo naman. Pagdating sa party ay halos palibutan ng lahat si Roslyn at pinaulanan ng maraming tanong. Ayon sa mga ito, kahit kailan ay hindi pa nagdala at nagpakilala ng babae si Joseph sa istasyon, kung kaya naging isang sensasyon ang kanyang pagdating. I like your necklace! I've seen that online. That's very expensive. Tili ng isang babae. Babe, look at her! This is the necklace I've been telling you. Joseph bought it for me. Pagkikwento ni Roslyn. Wow! You're so lucky! I want that too! Natigilan ng lahat nung makarinig sila ng palakpak. Roslyn? Ikaw pala yan. Kumusta ka na? Bati ni Leticia, nakadarating lang. Balot na balot ito at hawak-hawak ang sariling tiyan. Pasensya na at na-late kami ni Kendrick. Sumakit kasi ang tiyan ko on the way rito. Ngumiti lang si Roslyn. Nalipat ang atensyon ng mga nandoon patungo sa babae. Buntis siya? Natatawang bulong ni Joseph. Gay bilis namang nakabuo. Ilang linggo pa lang, alam niya na agad. Tinapik ni Roslyn ang braso nito. Hayaan mo na sila. Hindi naman nila tayo na ano eh. Subukan niya lang at mapapahiya siya dito. Sa buong maghapon na kainan at usapan, ay nanatili si Joseph sa kanyang tabi. Umalis man ito, ayun ay para magbanyo lamang. Agad namang pumwesto si Kendrick sa kanyang gilid nung umalis si Joseph. May pag-aalangan sa ekspresyon nito. Rose, hi. I'm sorry about the other time. That's okay. Dumistansya ng konti si Roslyn, pero pinansin niya ito. How are you? Congratulations for the baby. Nah, about that, umiling ng bahagya ang lalaki. You and Letty are friends, right? Can you talk to her about getting a DNA test for me and the baby? Namilog ang mga mata niya dahil sa gulat. What? I feel like this is so sudden, you know. It's not even a month yet since we're starting
dating, right? But she's already pregnant. She wants us to get married. I don't want that yet. Can you advise her or something? I'm still young. Halos pabulong na sabi pa nito sa kanya. Umiling si Roslyn. You go talk to her and not me. Oh, come on, girl. I know you're still angry that I chose her over you last time, but it's your fault. You didn't give me enough attention. Now I'm stuck with this woman, so help me. Umigkas si Roslyn nung akmang yayakapin siya ni Kendrick. Nagkaroon ng komosyon dahil sa lalaki. Stop! Sigaw niya rito. Roslyn! Dumating si Joseph at tinabig ng malakas ang kamay ng banyaga. Don't touch her! What the hell are you trying to do? Man, I noticed her first. I asked for her number first. Umiling si Joseph. Yes, but you hook up with her friend while trying to date her. So you're an idiot. Back off! You two, stop that! Dumating ang leader ng istasyon at pinagsabihan ng dalawa. Mukhang hindi nagustuhan ni Kendrick ang sinabi ni Joseph dahil hindi ito nakipagbati. Bagkus, masama pa rin ang tingin sa kanilang dalawa. You just wait, Joseph! Banta nito bago umalis. Naging tahimik ang biyahe ni na Roslyn at Joseph pauwi. Hindi niya alam kung paano pakakalmahin ang lalaki. Hindi man lang pinagalitan ng superior niyo yung Kendrick, kahit siya naman ang nagsimula ng lahat. Napapailing na wika niya na sinundan ng lalaki ng isang malalim na buntong hininga. Hayaan mo na. Anong magagawa ng lokong yun? Nagtagis ang bagang nito dahil sa galit. Ang kapal ng mukha niya. Kumpiyansa siya dahil may koneksyon ng lolo't lola niya sa gobyerno. Ano ngayon? Kapag naabutan ko yun sa labas, magsusot ako ng takip sa mukha at bubugbugin ang gagong yun. Makikita mo. Punong-puno na ako sa gagong yun. Nakaramdam ng kaba si Roslyn. Joseph naman, daing niya. Ipinahiya niya tayo sa marami. Yun ang nakakainis. Hindi man lang niya kayang ilugar ang sarili sa isang importanteng okasyon. Kakarmahin din yun. Huwag ka na magalit. Nang makarating sila sa bahay, ay pabagsak na umupo sa sofa ang lalaki. Yun ang unang beses na umapa ka sa pinagtatrabahuhan ko. Nakilala mo mga katrabaho ko na minsan na ring tumulong sa akin habang nasa peligro. Espesyal dapat ang araw na to sa atin, pero nakakabalas Roslyn eh. Naasar pa rin talaga ako. Mahampas ko lang yun ang tubo sa likod. Kahit isang beses lang, sasaya na ako muli. Natawa si Roslyn. Hindi kaya yun gagante? Gumanti siya, hayaan na. Para magkaroon ako ng chance na masuntok siya sa publiko. Sumimangot siya. Masyadong mainit yung ulo mo, sabi niya kay Joseph. Ba't hindi natin ibaling sa iba yung galit na nararamdaman mo? Tumalim ang tingin ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Ilang segundo silang nagtitigan bago dumukuwang si Roslyn at yakapin nito sa leeg. Masyado nang masikip tong dress na suot ko, Joseph. Pwede mo ba akong tulungan na hubarin to? Napabuga ng mainit na hangin ng lalaki sa kanyang leeg. Nakiliti siya sa patubo nitong balbas, kaya siya ay napahagikhik. Humigpit naman ang hawak ni Joseph sa kanyang baywang upang mapirmi siya sa kandungan nito. Samot-saring emosyon ang dumaan sa akin sa araw na to. Anas ng lalaki. Isang kalabit na lang talagang mababaliw na ako. Hindi pwede yan, nandito pa ako. Pinisil niya ang pisngi nito. Sa akin ka nalang mabaliw, Joseph. Hindi tumugon ng lalaki at mas piniling ipakita sa kilos ang sagot. Nang gabing yon ay pakiramdam niya, bumata siya ng ilang taon dahil sa ehersisyong kanilang ginawa ng paulit-ulit. Kaya kinabukasan, pagod na agad siya kahit kagigising pa lang niya. Roslyn, gising. Dumilat siya at sinabihan ng lalaki. Tama na, ang lagkit-lagkit na ng pakiramdam ko. Humalakhak si Joseph. Bumangon ka na para kumain, sabi ko. Bumangon si Roslyn. Hindi man lang ako nakatulog na maayos. Reklamo niya sa lalaki. Sorry na, sa susunod, di na ako sosobra. Kumain ka na muna nitong niluto ko, tapos magpahinga ka na ulit. Sabi mo yan ha? Nalukot ang mukha ni Roslyn. Maliligo na muna ako. Ang asim-asim ko na. Nang malingunan niya ang sarili sa salamin habang naliligo, ay nagulat siya dahil sa dami ng marka sa kanyang katawan. Nag-init ang pisngi niya nang maalala ang mga naganap sa pagitan nila ng nagdaang gabi. Kung hindi pa totohanan, ewan ko na lang. Bulong niya. Masayang pumasok sa trabaho si Joseph kinabukasan. Wala na sa isipan ng kanyang mga katrabaho ang nangyari kamakailan lang.
Walang nagbanggit ng kahit na ano. Lumipas ang araw na masaya siya sa duty kahit napagod. We're heading back. Matapos apulahin ang isang sunog, ay hinubad ni Joseph ang pangitas na suot at sumampas sa sasakyan. Matapos linisan ang sarili at magpalit ng damit sa locker, ay saka naman niya nakita ang telepono na umiilaw. May tawag para sa kanya. Sinagot niya yun nang makitang hindi nakasave ang number ng caller. Hello? Sino to? Joseph, si Leticia to. Si Kendrick. Inireport niya kayo ni Roslyn sa immigration. Ilang araw nang hindi umuwi si Roslyn mula nung interviewin siya. Nasaan ka ba? Nabitawan ni Joseph ang telepono dahil sa gulat. Hindi niya ininda ang samot-saring tanong mula sa kanyang mga katrabaho. Joseph, are you scheduled for an interview with the IRCC? Pahayag ng kanilang captain. You need to go there. Hindi napigilan ni Joseph na ilibot ang tingin sa buong istasyon. Nung makita niya si Kendrick na nakangiting pangasar, ay walang seremonyas na sinugod niya ito at inundayan ng isang matunog na suntok sa mukha. Ashol! Sigaw niya. Hindi magkandamayaw ang mga lalaki sa pag-awat sa kanilang dalawa. Alam na ni Joseph ang kahahantungan ng lahat, kung kaya hindi na niya pinigilan ng sarili na ilabas ang lahat ng galit na nararamdaman. Damn you, Joseph! Go back to where you came from! Go back to the Philippines! You ashole! Dahil sa narinig ay mas lalo naging agresibo si Joseph. Wala na siyang pakialam. Kailangan niyang lumpuhin ang ungas na si Kendrick bago man lang siya maipa-deport pabalik sa Pilipinas. Nang makalapag si Roslyn sa Pilipinas, ay wala siyang maramdaman kundi panlulumo. Sa isang iglap, naubos ang kanyang natitirang pera upang bayaran ang fine na ipinataw sa kanya. Napilitan din siya na umuwi. Hindi man lang siya nakapagpaalam kay Joseph. Mas malala raw ang makukuha nitong parusa dahil nagtatrabaho pa man din daw ito sa gobyerno, pero nagawang lumabag sa batas dahil sa kanya. Nung mag-imbestiga ang mga opisyal sa bahay ni Mrs. Clemont, ay roon nagkaalamanan na bago lang siya bumukod at doon talaga siya orihinal na nakatira. May mga larawan din sa cellphone ni Leticia na nagpapatunay ron. Si Leticia ang nagsabi kay Kendrick at ang banyaga naman ang nagsuplong sa kanila sa tulong ng koneksyon nito sa gobyerno. Naging mabilis ang proseso at agad silang naparusahan. Walang ibang nasa isip si Roslyn ngayon, kundi ano kaya ang posibleng kalagayan ni Joseph. Ate, wala ka bang dalang kahit ano para sa amin? Tanong ng isa sa kambal niyang kapatid. Natanggal ka ba sa trabaho, ate? Bakit naman? Umiling ang kanyang ina na kanina patahimik simula noong dumating siya. Ipapaayos pa sana natin ang banyo pero ngayong umuwi ka nang walang dala. Magtitiis tayo sa leaking doon. Ang baho-baho pa naman. Pakli nito. Nasaan pala yung mga pinapadala ko nito lang, ma? Malaki-laki rin yun. Baka pwedeng yun na lang muna ang pampaayos natin sa banyo. Umangat ang kilay ng matanda. Pwede ba? Kung ikukumpara sa mga nakaraamong padala, mas maliit yung ibinigay mo. Anong aabutin nun? Pang-grocery lang yun at pambayad ng tubig at kuryente. Maghanap ka na agad ng mapapasukan, Roslyn. Para hindi na magtitiis kami ng nanay mo sa baho. Sabi mo dati, hindi mo na patitikimin ng hirap kami mga magulang mo, di ba? Sabi naman ng papa niya. Pa, ma, hindi makuha ni Roslyn na sabing hindi na siya makakabalik ng Canada kailanman dahil banned na siya roon. Sige po, susubukan ko. Salamat anak. Anang papa niya. Hindi nagtagal ay napalitan ang saya ng mga magulang niya at naging inis at pagkadismaya ang pumalit nang malaman nilang lahat na buntis siya. Hindi niya rin alam. Ngayon niya lang nalaman nang magpa-check up siya. Napapikit si Roslyn habang sapo-sapo ang tiyan sa banyo. Hindi niya kayang ilaglag ang laman ng kanyang sinapupunan. Isa pa, matindi ang pagkakasala niya kay Joseph. Para sa kanya, sinira niya mismo ang buhay ng lalaking mahal niya. Ayaw na niyang dagdagan ang kasalanan niya rito. Labis ang panghihinayang niya na hindi niya man lang naamin dito ang damdamin niya habang nasa Canada sila. Dahil akala niya, panghabang buhay na sila roon bilang mag-asawa. Hindi niya alam na hiram lang pala ang kanilang sandali. Agad na nag-impake si Roslyn at patagong lumayas sa kanilang bahay. Alam niyang wala siyang suporta na makukuha sa mga kapamilya. Kung kaya, mag-isa na lang siyang mamumuhay mula ngayon. Tanggap na niya na sa piling na lang ng kanyang magiging anak siya sasaya. Lumipas ang 4 na taon. Ryan! Pagtawag ni Roslyn sa gitna ng maalinsangang hapon. Riley, Raven!
Nakarinig siya ng munting pahagikhik sa kanyang likuran, dahilan para huminto siya at hintayin na gulatin siya ng kanyang mga anak. Wah! Sabay-sabay natili ng 3 supling mula sa likod. Agad na umarting gulat si Roslyn. Ha! Kayo talaga, tinakot niyo ako! Halos maduling si Mama sa gulat. As in! Mabilis na nalipat sa ibang bagay ang atensyon ni Riley at nagtatalo nito sa damuhan. Riley, tama na! Umuwi na tayo! Mabait na kinapitan ni Raven at Ryan ang kabilaan niyang kamay, samantalang si Riley nagtatalon sa kanilang harapan pa uwi. Hindi alam ni Roslyn kung anong mayroon kay Joseph at nagbunga sila ng fraternal triplets. Halos umatras si Roslyn nung malaman na 3 ang laman ng kanyang tiyan. Pero sa tulong ng mga bago niyang kakilala, ay ginabayan siya ng mga ito at tinulungan sa pagpapalaki sa mga bata. Madam Gemma, pagtawag niya sa amo na nagmemeryenda sa garden. Magpapakain na ako ng mga baboy. Pabantay ako sa 3 ha. Sige lang, Roslyn. Nanay Cheng, pakuha ako kay Riley. Baka umabot sa kabilang bayan ang pagtatalon-talon niyang batang yan. Tugon ng amo niya. Ngumiti si Roslyn at akmang aalis na nung magpaalala si Gemma. May dadating na bisita ngayon. Titingnan ang mga laga nating baboy. Baka magulat kang may ibang tao rito sa atin ha. Walang problema, madam. Tumango siya. Alis na ako. Sige. Mabigat ang trabaho sa pig farm ni Madam Gemma. Isa rin itong OFW dati na nag-business ng isang piggery. Hanggang sa lumaki yon ng husto at naging pig farm. Nakatoka si Roslyn sa isang espasyo ng hile-hilerang baboy. Siya ang nagpapakain sa mga ito. Samantalang iba naman ang nagpapaligo at nagbibigay ng bitamina. Noong una wala siyang mahingian ng tulong. Pero dahil kay Nanay Cheng, nakilala niya si Madam Gemma. Nahabag si Gemma sa kanya at kinupkup siya nito, kapalit ng pagtulong niya sa farm. Nung makarecover na siya mula sa panganganak, ay naging opisyal na siyang trabahador ni Gemma. May maliit siyang barong-barong sa likurang parte ng farm, at ipinangako rin ng ama niya na tutulungan siya sa pagpapaaral sa triplets. Si Gemma ay matandang dalaga para sa karamihan, ngunit para kay Roslyn ay hindi naman. Magka-40 pa lang ito, at ilang taon lang ang tanda sa kanya. Sadyang malupit lang magsalita ang ibang tao. Roslyn, pinapatawag ka ni Gemma! Sigaw ni Nanay Cheng mula sa labas. Agad niyang tinapos ang gawain. Anong problema? Naging makulit ba ang 3? Naku naman, baka nakabasag si Riley. Dahil sa kakatalon eh. Nasapo ni Roslyn ang noo. Nako hindi, kumalma ka nga! Saway ng matanda. Dumating na mga bisita. Nakita nilang triplets. Gusto nilang makilala lahat ang mga taong nagtatrabaho sa farm. Nakahinga ng maluwag si Roslyn. Gayunpaman, binilisan niya pa rin ang paglalakad. Madam! Bati ni Roslyn nang makalapit sa amo. May ilang lalaki na nakasuot ng casual na long pants at t-shirt ang nag-i-inspeksyon sa paligid. Kausap naman ni Gemma ang tanging lalaki na nakasuot ng itim at kumakain ng tsokolate. Binabahagi na nito ang 3 niyang anak ng ilang piraso. Kumabog ng malakas ang dibdib niya sa hindi malamang dahilan. Umiwas siya ng tingin sa lalaki. Ma'am, ipinatawag niyo po ako? Tanong niya. Shut up! Bulong ni Riley. Nilingon nito ni Roslyn at halos mapakunot noo nung makita ang madungis nitong pisngi na puno ng tsokolate. Roslyn, nandito ka na pala. Gusto ka makilala nitong si Joseph Martin, pagpapakilala ng lalaki. Tila bala sa bilis na iniangat ni Roslyn ang tingin dito. Bumukas ang kanyang bibig, ngunit walang salita na lumabas doon. Hindi nakatingin sa kanyang lalaki. Sa halip, nakatutok sa mga bata ang atensyon nito. Ngumiti ito kay Gemma. Magkamukha ba kaming 4? Lumamig ang sikmura ni Roslyn. Pasensya na sir. Raven, Riley, Ryan, tara na. Dito kayo kay Mama. Aniya sa mga bata. Agad na nagsilapitan ang triplets sa kanya. Tumikim naman si Joseph at nagtaka. Wala bang Jay sa kanila? Napahalakak si Gemma dahil doon. Nalilitong nagpalipat-lipat ang tingin ni Roslyn sa dalawa at nakaramdam na matinding selos. Si Gemma ay mayaman at maganda. Si Joseph mukhang nakabawi na at may magandang trabaho. Siya naman, naging losyang na matapos manganak at wala man lang sariling bahay. Ngumiti siya ng konti. Sige po, ma'am sir. Maiwan ko na po kayo.
Hindi umimik si Joseph at humugot lamang ng sigarilyo mula sa bulsa. Tumango naman si Gemma habang nakangiti. Kakarag-karag na umuwi si Roslyn. Para siyang aso na tumatakbo palayo at nakatago ang buntot dahil sa hiya. Hindi man lang siya nasa maayos na kalagayan nung magharap sila ni Joseph. Katatapos niya lang magpakain ng baboy at pawis na pawis siya. "Mama, ligo!" Tanong ni Raven nung makita siyang nagbibihis. "Oo, anak." Isang katok ang nagpakunot ng noo niya. Binuksan niya ang pinto at nagulat nang makita si Leticia. "Roslyn, nagmamakawa ako sa'yo!" Palahaw nito. "Sabihan mo si Joseph na tigilan na ako, sige na." Anong ibig mong sabihin? Agad niyang pinapasok ang nangangayayat na babae. "Nagsisisi na ako sa ginawa ko, please Roslyn. Patawarin mo na ako." Sumisinok na wika nito. "Mula nung makauwi ka, hindi ka mahanap ni Joseph. Wala siyang paraan para makontak ka maliban na lang sa akin. Nung na-expire ang visa ko, agad ako nakauwi. Hindi ko alam kung paano pero nahanap ako ni Joseph. Mula nun, araw-araw niya ako pinapahirapan. Hindi ako makapaghanap ng trabaho. Hindi ako makakuha ng mga papeles ko dahil sa kanya. Nitong mga dumaang na taon, tinulungan ko siya sa paghanap sa iyo para tigilan niya na ako. Ngayong nandito ka na, pakiusap, sabihan mo siyang tantanan na ako." Kumalma si Roslyn. "Sa tingin ko, wala akong kinalaman dyan. Pinapahirapan ka niya siguro kasi galit siya sa'yo dahil sa ginawa mo. Nawalan siya ng trabaho eh. Hindi ko mapapawi ang galit niya." Nag-iwas siya ng tingin. Isa pa, may ibang babae na siyang pinopormahan. Mariing umiling si Leticia. "Hindi mo naiintindihan, Roslyn!" Napansin nito sa wakas ang mga batang nakatitig dito. Suminghap ang babae. "Mga anak mo ba to kay Joseph?" "Oo, ikaw ba? Ilang taon na yung anak niyo ni Kendrick?" "Gaga ka ba?" Bulalas ni Leticia. "Hindi mo pa rin ba nakuha hanggang ngayon? Niloko ko lang si Kendrick na buntis ako para pakasalan niya ako, no?" Bahagya siyang nainis sa sinabi nito. "Aba, mali ko sa mga ginagawa mo." Binuksan niya ang pinto habang nakatingin sa babae. "Labas! Ayaw kita makausap." Namutla si Leticia. Gumaan ang pakiramdam ni Roslyn nang maisip na ganito pala kalaki ang takot ng babae sa kanya. "Gusto mo pa bang ulitin ko? Nilalamig na ako, Letty, ha? Hindi man lang ako nakapagbihis ng maayos ang dahil sa'yo." Isang boses ang tumikhim at nagwika. "Labas! Nilalamig na si Roslyn." Nanakbo agad si Leticia sabay kabig kay Roslyn bago makaalis. Natulak siya papunta kay Joseph. Agad naman siyang sinalo ng lalaki. "Sorry." Paghingi niya ng dispensa. Hindi naman nagsalita ang lalaki pero dinig ni Roslyn ang paglagatok na kinakain nitong candy. "Kalbo!" Tawag ni Raven kay Joseph. Lumuhod ang lalaki upang maging kalibel nito ang bata. "Talagang kalbo ang una mong naitawag sa akin bago ang papa, ha? Pasaway ka." Mahinang sambit ni Joseph. Napasandal si Roslyn sa pinto at dahan-dahang umupo sa sahig. Gusto niyang tingnan ang tagpo ng apat. Pero nahihiya rin siya dahil hindi man lang nahawakan ni Joseph ang mga ito nung supling pa. "Pasensya ka na, walang cheese sa kanila." Sabi niya noong maalala ang sinabi nito kanina sa labas. "Paano mo nalamang sa'yo yan?" Hindi lumingon si Joseph pero tumawa ito. "4 na bagay. Una, ang panahon. Saktong-sakto, di ba? 4 years ago may nangyari sa atin. Nung tanungin ko yung babae kanina, sabi niya 3 taong gulang pa lang sila. Ikalawa, lukso ng dugo. Pangatlo, di ba kamukha ko sila?" Tumayo si Joseph matapos isa-isang yakapin ng mga bata. Nagharap silang muli. "Panghuli, umaasa lang ako na sana gumana yung mga dasal ko." Sabi nito, ngumiti si Roslyn. "Pasensya na kung di kita nabalitaan. Hindi ko alam kung makikita pa ba tayo ulit. Kung hahanapin pa kita, sino magpapakain sa akin? Kailangan ko magtrabaho." Pinatayo siya ng lalaki. Hindi na bale. Umupo sila sa silyang ratan. Tumutunog yon sa kanilang bawat paggalaw. Ayos lang. Magsasalita sana siya nung magsalita ulit si Joseph. "Doon sa nauna mong sinabi, ayos lang din." "Nauna kong sinabi?" Pumasok si Leticia nang walang kung anong paalam. Namumula ang mga mata nito. "Pinapakuha ni Gemma ang 3 para makapag-usap kayo ng maayos." "Dahan-dahan.
Malamig na sabi ni Joseph. Kapag may nasaktan dyan, kahit sa pisil man lang, walang sustentong matatanggap ang pamilya mo. Hindi umimik si Letty pero nalukot ang mukha nito. Paano mo siya napapasunod? Tanong ni Roslyn habang pinapanood ang pagalis ng babaeng dati niyang naging kaibigan. Guilty siya sa ginawa niya sa atin dati. Madaling manipulahin ng taong takot na bago ka pa man manakot. Nagbukas muli ng candy si Joseph at kinain yun. Anong plano mo? Tanong nito. Magbibihis sana? Nakatuwalya pa rin si Roslyn at nanlalamig siyang lalo dahil sa tila nagbagong ugali ni Joseph. Umiling ang lalaki. Hindi tuloy maintindihan ni Roslyn ang ibig nitong sabihin. Ayaw niya ba ako magbihis o ano? Tanong niya sa isip. Nitong mga nakaraang taon, may kinilala bang ibang amang mga bata? Wala naman. Sa dami nila minsan kahit pagkain ng payapa, hindi ko na magawa eh. Pagbabahagi niya, dahilan para matigilan si Joseph. Wala akong panahon para sa ibang tao. Kung nagkita tayo agad, nakatulong sana ako kahit papano. Umiling muli ang lalaki. Dumukot ito sa bulsa at naglabas ng ilan pang candy. Ang dami niyan. Dahil ba yun sa paninigarilyo mo? Tumango si Joseph. Hindi ako mapalagay minsan, kung kaya natuto ako manigarilyo. Nasanay ako hanggang sa hanap-hanapin ko. Kailangan ko itong tigilan. Baka maging masamang ehemplo pa ako sa mga bata. Ayos lang, dito naman sila sa akin titira. Kalmadong ani Roslyn. Minsan kapag okay ka, bumisita ka kung gusto mo. Imbis na ngumiti ay pinaningkitan siya ni Joseph ng mga mata. Bakit? Tanong niya. Walang J sa kanila, sabi nito. Puro R. Konti lang ang alam kong pangalan na J eh. Ako mag-iisip, presinta ng lalaki. Sumimangot si Roslyn. Talaga bang papalitan mong pangalan nila? Yun ang napili ko eh. Nasanay na rin sila na tawaging Riley, Raven at Ryan. Gumawa tayo ng bago para makabawi naman ako. Dapat puro J na yung mga susunod. Bumuka ang bibig ni Roslyn pero agad niya itong naitikom nung maintindihan ang sinabi ni Joseph. Hindi ba nakikipag-partner ka kay Madam Gemma? Nanliliit na tanong niya rito. Para sa kaibigan ko yun. Pumalatak ang lalaki. Hindi mo na siya kailangan tawaging madam. Tinulungan niya ako nung naghihirap ako. Pinanood ni Roslyn kung paano gapangin ng mainit na kamay ni Joseph ang kanyang tuhod, patungo sa kanyang hita. Joseph! Inilihis ng lalaki ang tingin pero hindi nito inalis ang kamay. Magsabi ka kung ayaw mo, titigil ako agad. Ibinuka ni Roslyn ng kaunti ang binti at ngumiti. Naaalala ko lang yun dati. Gusto mo bang maulit ang dati, Roslyn? Alok ni Joseph. Ibibigay ko kahit ano. Nag-init ang mga mata niya dahil sa tuwa at labis na pagkasabik. Akala ko sa panaginip lang mangyayari ulit to. Sambit niya. Ikaw ba, Joseph? May sumunod ba sa akin nang mawala ako? Nakuha pa nitong humalakhak. Roslyn, kung alam mo lang kung saan nanggaling ang kalyong dyan, sa kanan kong kamay. May trabaho ako bukas, Joseph. Kilala niya ito. Hindi ito nakokontento sa isang round. Ngumisi ito. Sa palagay ko, wala na. Hindi mo na kailangang magtrabaho dahil nandito na ako, mahal. Kinabukasan, nakuha niya pang kumanta habang nagpapakain ng mga baboy kahit pagod na pagod ang kanyang katawan ng nagdaang gabi. Oh, butit pinayagan ka pa na lalaki na magtrabaho. Bunga di Gemma habang karga-karga si Riley. Naging mabait naman ang 3 kagabi. Huwag ka mag-alala. Mabuti naman po. Sumeryoso si Roslyn. Madam, yung partner ko po kasi gusto niyang mag-focus po ako sa pamilya namin at huminto sa pagtatrabaho. Magpapaalam na po sana ako. Bumuntong hininga si Gemma. Nahinuha ko na yan kagabi pa. Ikaw ba, ayaw mo na ba magtrabaho? Sa totoo lang, ma'am, gusto ko pong atupagin ang mga bata. Yung hindi ko na sila kailangang ipaalaga sa kung kani-kanino para kumita ako. Gusto ko masubaybayan ko ang paglaki nila nang sila lang ang inaalala. Tama naman. Ngumiti ang babae. Sige, bumisita kayo rito ha. Huwag mo akong kakalimutan. Mahirap yan, madam. Ikaw ang nag-ahon sa akin sa putikan. Umiling si Gemma. Nakikita ko ang mga kapatid ko sa'yo. Kaya siguro malapit ang loob ko sa'yo. Ipapahatid kita kina Manong at Nanay Cheng, okay? Salamat po. Pag-uwi ni Roslyn sa kanyang barong-barong, ay nakita niya ang triplets na minamasahe ang ama ng mga ito na nagtutulog-tulugan.
Chocolates pagtapos ha? Oo, ani Joseph. Maraming chocolate. Hindi sinungaling ha? Oo, tugon ng ama. Honest, cross my heart? Love mama? Natatawang tumango si Joseph. Sobra. Okay. Sabay na sagot ng tatlo saka bumalik sa seryosong pagmamasahe sa ama. Kumain na ba kayo? Tanong ni Roslyn. Napansin niya ang ilang karton ng pagkain sa mesa. Uy, ang dami nito. Hindi pa ba kayo kumakain? Mabilis na nagunat si Joseph. Naglabas ito ng ilang candy mula sa bulsa, sabay ipinamigay yon sa mga anak. Pinauna ko na sila. Hinagkan ng lalaki ang kanyang noo. Hindi ka man lang nagsabi na alis ka pala. Akala ko nilayasan mo na ako. Ha? Nandito pa yung tatlo. Di ako alis na wala sila, no? Sumeryoso ang tingin ni Joseph. So, may chance ngang aalis ka? Napahalakak siya. Hindi sabi. Binanggit ko lang para sa susunod. Hindi ka nag-iisip ng kung ano-ano eh. Alam mo, nagpaalam na ako kay Madam Gemma. Niyakap siya ni Joseph. Salamat at pinagbigyan mo ako. Kumain na tayo. Akmang uupo na sila nung magtatakbo ang triplets papunta sa kanila upang magreklamo. Sabi chocolate! Daing ni Riley. Maasim! Nangingiwing sabi naman ni Raven habang si Ryan ay nakabukas na ang palad upang humingi ng panibago. Sharap! Bumunghalit ng tawa si Roslyn. Ang ama naman ng triplets tumayo upang pigain ang loob ng bulsa. Nak, bibili na lang tayo ng bago sa labas, okay? Oh, makinig kayo sa papa niyo, okay? Lumapad ang ngiti ni Joseph. Hinawakan nito ang kanyang kamay at ginawa siyang pansangga sa mga batang nais pang humingi ng candy. Papa! Tili na mga ito. Makalipas ang ilang araw, naikargal na ni Roslyn ang huling bag sa van. Lumingon siya sa bukana ng pig farm ni Gemma. Salamat po! Sigaw niya. Salamat! Segunda ng triplet sa sasakyan habang si Joseph ay nasa driver's seat at nakasuot ng salamin sa mata. Pumaway sina Gemma at Nanay Cheng. Sumampa si Roslyn sa passenger seat at nagunat. Seatbelt mahal. Paalala ni Joseph. Nga pala, napani si Kendrick? May balita ka ba sa kanya? Ngumisi ang lalaki. Nabasag ko na ang mukha nun bago ako umuwi ng Pilipinas. Nagbayad ako ng malaki. Ang huling nalaman ko, pumanaw na yung lolo't lola niya, kung kaya wala ng bakor ang gunggong. Mala siya dahil ang lahat ng binastos niya noon, babalik at babalik para gantihan siya ngayon. Nakahinga ng maluwag si Roslyn. Malayo ba rito ang bahay natin? Medyo may kalayuan nga, pero hayaan mo, kapag gusto mong dumalaw sa pig farm, pagdadrive ko kayo. Salamat, Joseph. Inabot ng lalaki ang kanyang kamay at hinalikan yun. Mahal kita. Sasagot pa sana siya nung biglang sumilay ang isang ulo mula sa kanyang tagiliran. Mama, gunggong? Gunggong? Pag-ulit ni Riley. Halos mapapreno si Joseph. Natatawa namang humarap siya rito. Tingnan mo, narinig na pala niya ang pag-uusap natin. Si Ryan ang sumagot sa kapatid. Gonggong, isda! Bumilog ang bibig ni Riley. Buong pag-intinding sabi nito. Hindi na umimikta sina Joseph at Roslyn sa pag-aakalang malilimutan din nito yon. Isang gabi sa bago nilang bahay, bumisita ang kaibigan ni Joseph. May dala itong isang icebox ng isda. Nagtatakbong bumaba ng hagdan si Riley at nagsisigaw. Gonggong! Malaking gonggong! Halos magkagirian pa si Joseph at ang kaibigan nitong si Alvin sa pag-aakalang tinuturuan ni Joseph ang bata na tawagin itong gunggong. Alam kong sinadya mo to. Galit ka sa akin, no? Ikaw, Joseph! Daing ni Alvin. Natatawa namang niyakap ni Joseph ang anak na si Riley at kinarga ito. Magkakaroon pa yata ako ng sandamakmak na kaaway dahil sa iyo, anak. Kumanta lamang si Riley sa gitna ng ingay. Gonggong shark tutut-tutut. Gonggong shark. Suminghap si Alvin. Sabi na nga ba, sino nagturo niyan sa kanya? Hindi ganyan kantahin ng baby shark. Baby, bad word yan. Pagpapaalala ni Joseph habang inilalayo si Riley. Ang dalawa naman na natira ay bait-baitan ang atake kay Alvin upang mabigyan ng tsokolate. Guwapo, tito. Yaman, tito. Dagdag ng isa. Ganyan dapat. Buong pusong pagtanggap ni Alvin sa mga papuri ng mga bata. Ano pa si tito? Matangkad, mabait, mapagbigay.
Nagkibit balikat ang mga bata dahil masyadong mahirap sabihin ang mga binigkas nito. Guwapo tito! Yaman tito! Sige na, yan na lang muna. Sa susunod na taon, dapat may dagdag na salita na dyan, ha? Iiling-iling na tinapos ni Roslyn ang pagkabit ng Christmas balls sa kanilang puno. Kayo talaga. Raven, Ryan, tawagin na sina Papa at Riley. Sabihin nyo, kakain na tayo. Samahan ko na sila, Roslyn. Baka maglaro na naman ng bola sa labas. Sabi ni Alvin. Nag-angat siya ng kilay. Sasamahan mo kasi makikipaglaro ka rin. Humalakhak lamang si Alvin. Sumunod siya at nakita ngang nagpapatintero ang mga bata kasama ang ama at tito ng mga bata. Pinanood lamang niya ang kaguluhan hanggang sa mapadpad sa kanyang tabi si Joseph. I love you, sabi nito sabay kindat. Naalala niya ang magiging kasal nila sa Biyernes. Lumawak ang kanyang ngiti. Huwag mong pagurin niyang tatlo. Love you too. Asim! Sigaw ni Alvin na agad pinasalo ni Joseph ng bola sa tagiliran. Aray! Pag-inggit, pikit! Ani Joseph sa kaibigan. Humalakak lamang si Roslyn at kalmadong pinagmasdan ang ingay sa labas. Hinawakan niya ang tiyan at palihim ng ngumiti. Sa darating na Pasko, may aabangan ang mga ito na balita mula sa kanya. May bagong dagdag sa kanilang pamilya. Nag-iisip na siya ng mga posibleng ipangalan dito na nagsisimula sa J. Hindi na bale. Si Joseph na lang ang bahala sa oras na maisilang ko to. Aniya sa sarili. Sa ngayon, nanamnamin niya muna ang saya na natagpuan kasama ang kanyang mga minamahal sa buhay. Ang yaman na pilit niyang hinahabol sa ibang bansa ay rito lang pala niya mahahanap sa Pilipinas. Sa totoo lang, wala siyang kinikita ngayon at si Joseph lang naman ang kumikita. Pero parang ang yaman-yaman niya dahil ang saya-saya ng puso niya. Ang gaan din ng buhay. Marahil ay dahil tinalikuran niya na ang lahat ng pabigat sa kanya. Mabuti na lang talaga at nahanap siya ni Joseph. At habang hinahanap siya nito, ay puspusan din ang pag-aayos nito ng sariling buhay. Kaya naman maginhawa na ngayon ang buhay ng triplets niya at ng bagong parte ng pamilya nila na i-announce niya sa darating na Pasko. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!